Renato Mambabarang, kung hindi ka lang sana pakialamero, hindi tayo hahantong sa ganito. Masyado nang lumalala ang pagiging salot ng buong pamilya ninyo. Hindi ako makapapayag na magpapatuloy ang mga gawain ninyo. Pagsisisihan mo ito, Renato. Alam mo kung anong kapalit ng kapahangasan mong ito. Kayo ang magsisisi. Masyado ninyo akong minaliit at kayo lang ang pinadala ng pinakamatanda sa inyo. Sisiguraduhin kong makakarating sa kanya ang mensaheng ipadadala ko. Hinding-hindi mangyayari yun, Renato. Dahil tatapusin ka na namin. Pakialamerong Mambabarang. Masyado kayong maraming sinasabi. Bakit hindi nyo pa ako subukan ngayon? Naiinip ka na ba? Nananabik ka ng mamatay? Kung ganun, umanda ka na! Ako po si Vong Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Ang ating kwento ay tampok ang dalawang magkaibang klase ng nilalang na magtatagisan ng kani-kanilang mga kapangyarihan. Ito ay tungkol sa mambabarang laban sa pamilya ng mga aswang. Paalala lamang na ang kwento ay may tema ng kababalaghan na maaaring hindi angkop para sa iba. Maging responsable sa pakikinig. Kabayan, kung bago ka lang ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Let's go! 1987. Baryo Kabukalan, Parting Visayas. Isang lalaking nasa edad 50 anyos ang naninirahan kasama ng mga mamamayan ng nayon. Ang kilalang kilala, kahit kanino pa pagtanong sa mga tao roon. Isang pagkakakilanlan na kinatatakutan kong mapapakinggan. Ngunit iba sa kanilang lugar. Siya si Renato, isang mambabarang. Ngunit sa kabila ng klase ng kanyang pagkatao, imbes na katakutan, ay marami ang malapit sa kanya sa kanilang nayon. Si Renato kasi ay naiiba sa kanyang mga kauri. Ginagamit niya ang kanyang karunungang taglay para protektahan ang mga taong malalapit sa kanya. Ganoon din ay may nalalaman siya sa panggagamot at kapag may gagawa ng hindi kaaya-aya sa kanya man o sa mga taong malalapit sa kanya, ay tiyak ang kaparusahang matatanggap ng mga ito kapag hindi nakuha sa matinong pakiusapan. Isang halimbawa na lamang ay noong may magtangkang mambastos sa kanyang pamangking dalaga na si Lina. Hinawakan umano ng isang lasing na lalaki noon sa braso si Lina. Isang gabing lumalakad ito pauwi sa kanila. Noong nalaman niyo ng kanyang tiyo Renato, ay kinumpronta niya ang lasing na si Noel. Gawa ng kalasingan, hindi nito sineryoso ang pakikipag-usap sa kanya ni Renato. Pinagtatawanan pa niya yon. Kaya naman noong mapagtanto ni Mang Renato na walang patutunguhan ng usapang yon, iniwan niya ito at kinabukasan lang kumalat ang balita tungkol sa labis na pamamaga ng ari ni Noel at ang panakanakang paglabas ng maliliit na insekto mula rito. Noon di nagkukumahog na nagmakaawa at humingi ng tawad yon sa magtiyuhin. Naghalo ang luha, sipon at uhog sa kakaiyak nito na patawarin siya at hinding-hindi na uulit pa. Pinauwi na yun ni Renato matapos ibigay ang kapatawaran at pagtungtong na pagtungtong nun sa kanyang bahay ay bigla namang humupa ang sakit na nararamdaman nun at unti-unting napawi ang pamamaga ng kanyang ari. Nahinto na rin ang paglabas ng maliliit na insekto roon. Marami ang takot sa pamamaraan ni Renato, ngunit marami din naman ang pabor dito dahil kung may magtatangkamang gumawa ng kalokohan ay talagang mapapaisip muna ng maigi, lalo't alam nila ang pupwedeng gawin sa kanila ng mambabarang. Mabait si Mang Renato at madaling lapitan. Meron pa ngang humihingi ng tulong sa kanya kapag may mga nakakaaway ang mga ito
o di kaya ay may nagpapahirap sa kanila. Siyempre, hindi basta-basta maniniwala si Mang Renato sa sumbong. Kailangang malaman nito ang katotohanan bago gumawa ng hakbang. Pinakaayaw kasi nito na ginagamit siya upang makapanakit lang ng iba. Tahimik ang pamumuhay nito kasama ang pamilya. Meron siyang 3 anak na sina Epi, Michelle at Obet. Meron din siyang butihing may bahay na si Aling Alpha. Kasama rin nila sa kanilang tinitirhan ang kapatid ni Renato na si Tinay at anak nitong si Lina. Sumakabilang buhay na ang asawa ni Tinay na si Garo, kaya naman naiwan silang mag-ina sa puder ni Mang Renato. Maayos naman ang pamumuhay ng mga tao sa baryo ng Kabukalan. Payak at magaan, hindi kasing bilis at bigat ng takbo ng buhay sa mga lungsod. Hanggang dumating ang panahon na maninirahan malapit sa kanilang baryo ang isang pamilya. Ang pamilya Aglipay. May kakayanan ng pamilyang ito pagdating sa usaping ari-arian at pananalapi. Ang nilipatan nilang malaking bahay na may malawak na lupain ay isa lang sa kanilang mga pagmamay-ari. Matagal nang nabakante ang bahay na yon. Halos 20 taon na ayon sa mga tao ng Kabukalan. Hindi sila sigurado pero ang pamilyang yon daw ay naninirahan sa lungsod at nagpasya na tirhan na ang kanilang ancestral house at doon na mamuhay. Sa maikling panahon mula nang lumipat ang pamilya Aglipay ay kaagad nakilala sila ng mga tao. Mapagbigay kasi ang mga ito. Palaging namimigay ng mga bigas, prutas, gulay at kung minsan ay mga karne sa mga taong baryo. Kaya naman biyaya kung ituring sila ng mga taga roon. Halos linggo-linggo sila kung mamigay sa mga tao. Ang pinakamatandang miyembro ng pamilya ay si Lolo Centeno. Ngunit hindi gaya ng ibang miyembro ng kanilang pamilya, bihira kung magpakita sa tao si Lolo Centeno. Isang beses pa lang yata, tapos pahagip lang. Naroon lang siya sa itaas na bintana nakadungaw habang namimigay ng mga biyaya ang ibang miyembro ng kanilang pamilya sa mga tao. Isang umaga, muling namahagi ng biyaya ang pamilya Aglipay. Sa araw na yon ay namigay ng mga bote-boteng alak sa mga tao ang mga ito. Naroon din si Mang Renato. Iyon ang unang beses na kukuha siya ng mga pinamimigay ng pamilya dahil hindi makapunta ang anak nitong si Epi. Gawa ng napuyat yon dahil sa tinapos na trabaho. Sa araw na yon, muling dumungaw sa bintana sa itaas na bahagi ng matandang bahay ang matandang si Lolo Centeno. At nooy nakatitig ito kay Mang Renato. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nanatiling magkatitig hanggang sa napansin ni Mang Renato ang pagtalim ng mga titig ng matanda sa kanya. Unti-unting nagkaroon ng masamang kutob si Mang Renato. Isang klase ng pakiramdam na alam niyang may mali o may kung anong nararapat niyang alamin. Ilang sandali lamang, gumapang paakyat sa leeg ni Mang Renato ang isa sa mga alagang insekto nito. Isang maliit na klase ng salagubang. Sobrang init ng katawan nun at lumapit yun sa may bandang tenga ni Renato. Makaraan ng ilang segundo, muling napatitig si Renato sa matandang si Lolo Centeno at nakita niyang pinalapit ng matandang isa sa mga lalaking kapamilya nun at ininguso nito si Renato. Kasunod nun, ang pagtango ng lalaki tsaka na ito umalis. Mas lalong tumindi ang sama ng kutob ni Mang Renato kaya nagpasya itong umalis na at wag nang kunin ang ipinamimigay na mga bote-boteng alak. "O Renato, alis ka na? Eh yung alak mo, ayaw mo ba?" "Ayoko, Utoy. Sa'yo na lang kung gusto mo. May kailangan pa akong gawin." "Eh, sayang naman. Pero sige, akin na lang."
Pero sabihin mo dun sa nagbibigay na sa akin ibigay yun sa'yo. Nako, kaya mo na yan. Ikaw na bahala. Alis na ako. Paalam ni Mang Renato habang nagkakatitigan pa rin sila ng matanda. Paatras na lumakad palabas ng lupain ng mga aglipay si Mang Renato. Makalipas ang ilang mga buwan, hindi nagbago ang pagiging mapagbigay ng pamilya Aglipay sa mga taga-baryo. Kaya naman mas lalong nakuha nila ang loob ng mga tao at walang masamang tinapay kang maririnig na bukang bibig ng mga tao tungkol sa pamilyang yon. Mabuti na lang tumira dito ang mga Aglipay ano. Kita mo kahit wala tayong trabaho. Ay may bigas tayo at makakain. May alak pa, di ba pare? Oo naman paring seryo. Ay ulog ng langit yung pamilyang yon ano. Cheers! Pinagdikit ng dalawang tambay ang kanilang mga basong may lamang alak at sabay na nilagok ang mga laman nun. Sa parehong buwan, isang karumal-dumal na krimen ang naganap. Isang buong pamilya sa baryo ang naglaho. Buong akala ng mga taga-baryo ay umalis lamang ang mga yon. Pero hindi nagtagal, may ibang alingasaw ang naamoy ng mga kapitbahay na nagmumula sa loob ng bahay ng nasabing pamilya. Labas-masok din ang mga bangaw doon. Kaya naman dala ng kuryosidad, isa sa mga kapitbahay ng mga ito na si Dario ang sumilip sa loob ng bahay at ikinagulat nito ang tumambad sa kanya. Nagkalat ang dugo sa sahig ng bahay na nangatuyo na, mga damit na sira-sira at may tila mga tipak ng laman at ibang maliliit na parte ng katawan ang nakabalandra doon. Agad di pinakalat ni Dario ang nadiskubre at agarang nagsagawa ng pag-iimbestiga ang mga otoridad. Hindi ito isang simpleng insidente ng pagkawala. Sa pakiwari nila at sa mga nakalap na patunay, may teorya silang dinukot ang buong pamilya. May mga palatandaan ding ginamitan ng labis na puwersa ang mga yon at may posibilidad na baka pinatay din ang mga ito. Sa kasamaang palad, wala ni isang nakarinig ng kaguluhang naganap sa pamamahay ng mga yon. Pati na kung may mga taong nanloob sa kanila. Pero walang bakas na makakapagturo kung saan dinala ang mga to o kung buhay pa ba sila. Sa kabilang banda, palihim ang mga galaw na isinasagawa ni Mang Renato. May mga isinugo itong mga alaga niyang insekto na magmamanman sa bahay ng pamilya Aglipay. Sa kasamaang palad, hindi magawang makapasok ng mga yon dahil tila ba may harang na pumipigil sa mga ito. Kaya naman nagagawa lamang ng mga yon na magmatsyag sa labas ng lupain ng pamilya. Malakas ang kutob ko na maaaring may kinalaman ng pamilya Aglipay sa pagkawala ng pamilya Cosme. Pero kailangan kong makasiguro. Hindi po pwedeng magbase sa pakiwari. Bulong ni Mang Renato sa sarili. Kaakibat ng kanyang pagmamanman sa nasabing pamilya, inihanda rin ni Mang Renato ang pagpapakalat ng kanyang mga alaga upang mas mabantayan ang kanilang baryo at ganoon din ang kanyang buong loob na pagpigil kung sakaling dadapuan ng pananalakay ang kanilang lugar. Sa gawaing ito ni Mang Renato, mag-isa niyang pasan sa kanyang balikat ang kabigatan ng pagbabantay sa kanilang baryo. Tulog siyang dilat ang isang mata. Siyempre hindi literal yon. Ang ibig sabihin ay palagi siyang nakabantay at hinding-hindi po pwedeng magpabaya. Mahirap na at baka siya malusutan. Isang hapon, namataan ni Mang Renato ang pagkukumpul ng mga tao di kalayuan mula sa kanilang bahay. Nang usisain niya ito, natuklasan niyang naroon si Sahur Aglipay, isa sa mga anak na lalaki ng pinakamatandang Aglipay. Sa pagkakataong yon naman, namimigay ito ng pera sa mga tao ng baryo. Nang mapansin nitong pinagmamasdan siya ni Renato, nagkatitigan ng dalawa
sabay nagbato ng pagngisi si Sahur Aglipay. Kasunod ang pagsenyas nito na pinapalapit sa kanya si Mang Renato. Dali-daling lumabas ng bahay si Mang Renato at tinungo ang kinatatayuan ng lalaking Aglipay. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pagkumpronta ni Mang Renato. Namimigay ng biyaya sa mga taga-baryo. Bakit? Ano ba sa tingin mo? Teka, may problema ba tayo? Tugon ni Sahur. Isa muling mas malapad na pagngisi katambal ang matalim na pagtitig ang iginawad nun sa lalaki. Hanggang napansin ni Mang Renato ang unti-unting pagiging dilaw ng mga mata ng lalaki. Tapos nagmistulang mga mata ng pusa yon. Ngunit kaagad din na nung balik sa dati nitong itsura. Ibang masamang hangin ang bumalot sa paligid ni Mang Renato. Mukhang tama talaga ang hinala niya tungkol sa mga Aglipay. Ikaw, gusto mo ba ng pera kagaya ng mga tao rito? Eto, kunin mo, Renato. Ani Sahur, sabay abot ng mga papel na pera sa direksyon ni Mang Renato. Hindi ko kailangan yan. Sagot ni Mang Renato. Aba, si Mang Renato ayaw ng pera. Oo nga, Mang Renato. Bakit ayaw mo? Biyaya na nga lumalapit sa'yo eh. Ang arte mo naman. Oo nga. Kung ayaw mo amin na lang. Oo nga. Ang saya-saya ng lahat dito oh. Hindi ka na lang makisali. Ikaw na nga tong binibigyan eh. Reaksyon ng mga taong baryo na hindi sang-ayon sa pag-asal na ipinakita ni Mang Renato. Natigilan lamang ang mga ito nang makita kung gaano kaseryoso silang pinagbabatuhan ng tingin ni Mang Renato. Nagyukuan ang mga yon, tsaka na muling pumasok sa loob ng kanyang bahay si Mang Renato. Naku po, ginahalit ninyo si Mang Renato. Yari kayo dyan. Ani Emer, isa sa mga taong baryong naroon. Totoo naman yung mga sinabi namin eh. May masama ba ron? Sagot naman ni Aling Baby. Bakit naman parang nag-aalala kayo? Ano bang bumabagabag sa inyo mga kabaryo? Pagsingit naman ni Sahur Aglipay. Kasi Ginoong Sahur, yang si Mang Renato, kilalang mambabarang yan. Huwag ka maingay ah. Palagay ko may inggit sa inyo yang si Mang Renato. Nakita mo ba kung paano makipag-usap sa'yo kahit wala ka namang ginagawang masama? Di ba inalok mo pa nga ng pera? Kaya nga, palagay ko mainggit nga siya sa pamilya ninyo. Pero sikreto lang yung sinabi ko ah. Kahit tanungin mo pa mga tao rito. Di ba? Di ba totoo naman yung sinabi ko? Di ba? Oo nga, tama si Oka. Totoo yung sinabi niya. Segunda naman ni alias Nuno. Matapos marinig ang mga sinabi, isang maikling pagngisi ang ginawa ni Sahur, tsaka nagsabi ng, Ganun ba? Nga pala, nabalitaan ko na kamakailan may isang pamilya raw rito ang nawawala. Naging madugo pa raw ang pagkakakuha sa mga yon. Tama ba? Tanong ni Sahur sa mga tao. Oo, kawawa nga eh. Tingin namin pinatay na sila. Pero wala naman kaming natatandaang kaaway ng pamilyang yon. Napakabait ng mga yun eh, di ba? Ani Oka, sabay nagtanguan ng mga taong naroon. Hindi naman kaya nilalang ng dilim ang may kagagawa nun at hindi ordinaryong tao lang, kagaya ng aswang o mambabarang. Pero hindi siguro, no? Lalo masama magbintang. Hayaan nyo na nga, ipaubayan na natin sa mga alagad ng batas yan. O heto, sino pang hindi nabigyan? Ani Sahur, sabay nagkagulo ulit ng itaas nito
ang mga hawak na perang papel. Isang magbubukang liwayway, nagising si Mang Renato sa pangangalampag sa kanilang pintuan ng isa nilang kabaryo. Galit na galit ito at nagwawala sa labas ng kanilang bahay. Pinagbabato ang pintuan at nagmumura. Nang buksan ni Mang Renato ang pintuan, tumambad sa kanya ang asawa ni Noel na si Tanya. Naglulupa sa iyon sa lupa habang gigil na gigil at gustong saktan si Mang Renato. Tanong ng ginang, sapat daw bang dahilan ng atraso ni Noel sa kanya at sa pamangkin niya para gawin yon sa lalaki? Hindi maunawaan ni Mang Renato ang tinutura ng ginang. Hanggang bitawan nito ang kanyang mabigat na paratang kay Mang Renato na pagpatay kay Noel. Siya lang daw ang may dahilan para gawin yon at sa ganoong paraan. Hindi maunawaan ni Mang Renato ang sinasabi ng ginang hanggang sa nagpumilit itong sumama sa kanya at dalhin siya kung saan naroon ang bangkay ni Noel na karumal-dumal na pinaslang. Sa sala ng bahay ni Noel, nakabulagta ang bangkay ng lalaki. Wakwak ang tiyan hanggang dibdib at wala nang laman sa loob. Walang laman kundi puro uod. Tapos dilat at nakanganga ng sagad na tila balabis na nahirapan hanggang mamatay. Itinanggi ni Mang Renato ang paratang sa kanya pero pilit na siya ang idinidiin ng asawa ng biktima. Ipinipilit nitong siya lang ang may motibo at kakayahang gawin ang ganoong klase ng paraan. Patuloy na nagwala si Aling Tanya at lumabas upang ipagsigawan sa kanilang baryo ang kanyang mabigat na bintang kay Mang Renato. Walang nagawa ang lalaki kundi umuwi na lamang at sa kanyang pagbaybay pa uwi ng bahay ay naramdaman niya ang tindi ng panghuhusga sa kanya ng kanyang mga kabaryo. Pag-uwi ay nagpasyang magkulong muna sa bahay si Mang Renato at pag-isipang mabuti kung anong susunod nitong gagawin. Nagugulat ang kanyang pamilya dahil bigla na lamang may kakalampag dahil may bumabato sa kanilang bahay. Hayaan niyo lamang sila. Huwag kayong lalabas o magbubukas ng pinto o bintana. Hindi nila nauunawaan. Biktima lamang din sila ng maling paratang tungkol sa akin. Kinakailangan mahayag ang katotohanan at hayaan natin yun ang luminis ng aking pangalan. Ani Mang Renato sa kanyang pamilya. Noong araw ding yon, naghukay sa kanyang likod bahay si Mang Renato at mula sa hinukay na lupa, kinuha niya ang isang kahong gawa sa bakal. May mga kakaibang ukit yon at mukhang antigong-antigo na to. May isang tila saksakan yon na hugis bilog na nagsisilbing selyo o kandado ng kahon. Inilabas ni Mang Renato ang suot nitong kwintas at ang palawit nitong batong kulay pula. Kanya itong inilusot sa saksakan. Nang lumapat ay nagliwanag ang batong palawit at bumukas ang kahon. Sa loob ng kahon na yon ay lumabas ang isang maliit na ahas na kulay ginto. Isang gagambang sinlaki ng palad ng tao na kulay tanso at isang alakdang kulay pilak. Kumusta kayo mga kaibigan? Ito na ang tamang panahon upang hingin ko ang inyong tulong. Ani Mang Renato sa mga yon. Umilera ang tatlong yon sa harapan ni Mang Renato at hindi gumagalaw. Nakaharap lang sa kanya at tila ba nakikinig sa mga sinasabi ng Ginoo. Sa aking muling pagtawag sa inyo, maaaring ito na ang huling pagkikita natin. Alam kong kapag nagampanan na ninyo ang mga bagay na kinakailangan para ako'y alalayan dito sa paparating na digmaan, babalik na kayo sa nagsugo sa inyo. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako sa inyong pagtulong. Hindi ko to kakayaning mag-isa. Ngunit kapag natulungan ninyo ako sa mga bagay na aking kailangan, maaaring mapagtagumpayan ang labang ito kontra sa isang buong pamilya ng mga aswang. Sambit ni Mang Renato sa tatlo na mga isinugong nilalang ng isa sa mga kinikilala niyang Diyos ng kalikasan.
Hating gabi, balot ng katahimikan ng kapaligiran ng buong baryo. Mahimbing ang tulog ng lahat. Isang mabilis at magaang pagkilos ng tila ba anino sa dilim ang nagaganap sa paligid ng isang bahay kubo. Tila ba iniikutan nito ang bahay at nagbabalak na pasukin ito. Hanggang sa lumikha ito ng maliit na siwang sa isang bintana sa may bandang likod ng bahay. Akmang papasok na ito. Ngunit, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Balak mo bang pasukin ang bahay na yan at kunin ang mga taong naninirahan dyan? Kagaya na lang ng pagkuha ninyo sa pamilya Cosme. Ikinagulat ng nilalang yon at nang lumingon ay naroon sa kanyang likuran si Mang Renato. Ang nilalang na yon ay may napakapangit na anyo. Ang mukha nun ay kagaya sa paniki. Matitilos ang mga tenga. Malalaki ang mga mata at kulay dilaw na parang sa pusa. Napakalaki ng mga butas ng ilong nun. Malapad ang bibig na puno ng matutulis na mga ngipin. Mahaba ang dila na nakalawit. Payat ang pangangatawan na mabalahibo. Mahahaba ang mga kuko sa kamay at paa. Nakalawit ang mahabang ahari nun. Sa likuran naman ay may maliit na pakpak ng kagaya sa paniki. Tapos meron itong manipis, ngunit mahaba at matitigas na sabog-sabog na purong puting buhok. Umangil yon at humarap kay Mang Renato. Kayong mga aswang, kayo ang tunay na salot sa lugar na to. Hinding-hindi ako papayag na manggulo kayong mga marurungis na nilalang. At anong gagawin mo? Hamang babarang, hindi ako nasisindak sa presensya mo. Alam mong pagdating sa mga kagaya ko, walang silbi ang kakayahang merong ka. Gusto kong iparating mo sa amo mo na hindi ako natatakot sa inyo. Umalis ka sa harapan ko at ipaalam mo yan sa kanya. Lisanin ninyo ang lugar na to kung ayaw ninyo ng isang madugong digmaan. Nagpapatawa ka ba? Kung unahin na kaya kitang tapusin ngayon, may magagawa ka ba? Gawin mo ang sinabi ko sa'yo! Pangahas! Sumugod kay Mang Renato ang aswang. Napakabilis. Para itong asong gigil na rumagasa. Bigla namang lumabas ang gintong ahas sa likuran ni Mang Renato at bigla itong umunat. Naging isang gintong espada ito na nagliliwanag at paglapit ng sumugod na aswang ay isang pagwasiwas ng espada ang sinalubong nito. Dumaan yun sa tiyan ng nilalang na humati sa katawan nito. Bagsak sa lupa ang aswang at pilit na itinihaya ang sarili. Pagtihaya nito, nagmamadali itong umanga at mula sa bibig nun ay lumabas ang isang maitim na ibon na agad na lumipad papalayo. Mapapatay mo ko, mambabarang. Pero babalikan ka ng pamilya ko para singilin ikaw at ang lahat ng tao rito. Maghihintay ako. Sabay buhos ni Mang Renato sa nilalang ng gasolinang nasa isang bote ng mineral at sinilaban ng aswang habang humihinga pa ito. Ngunit imbes na magsisigaw ay nakangisi ang nilalang na nakatitig ng matalim kay Mang Renato hanggang sa ito ay tuluyang maabo ng apoy. Sa ilang segundong nakalipas, nanumbalik sa kanyang orihinal na anyo ang gintong ahas at ganoon din gumapang mula sa likuran ni Mang Renato ang gagambang kulay tanso, kasunod ang alakdan na kulay pilak. Maraming salamat mga kaibigan. Ngayon, magsisimula na ang tunay na laban. Ani Mang Renato. Ang gintong ahas ay may abilidad na maging sandata na kayang makapuksa ng kahit gaano pa katibay
o katigas na kalaban. O pwede itong maging isang espada na bagamat mukhang walang talim ay kaya nitong humiwa kahit pa ng napakatibay na bakal o bato. Maaari rin itong maging anyong latigo at kahit pa makaligtas ang tatamaan nun sa hagupit man o paghiwa, may taglay na laso ng pagtama nito kaya maaari pa ring tapusin nito ang kanyang kalaban. Ang gagambang kulay tanso naman ay may kakayahang balutin ng sabulag ang kung sino mang tinutulungan nito. Ibig sabihin, walang makakakita o makakarinig ng anumang pagkilos nito. Ultimo amoy nun ay kayang itago ng klase ng sabulag na gawad ng gagamba. Ang alakdan naman ay may kakayahang makaramdam ng presensya ng iba, lalong-lalo na ang mga masasamang nilalang. At kaya rin nitong matunto ng eksaktong lokasyon nun sa taong kanyang tinutulungan. Kaya naman sa tulong ng 3 mahiwagang nilalang na isinugo, nagawa ni Mang Renato ang unang hakbang na nararapat niyang magawa. Kundi dahil sa inyo, hindi ko ito magagawa. Alam ng mga kalaban ang kakayahan ko bilang isang mambabarang. Kaya naman ang mga alaga ko ay hindi magawang makalapit. Maging ang mga inatasan kong magbantay ay nagagawa nilang kontrahin. Dagdag pa ni Mang Renato. Sinamantala niya ang katahimikan ng gabi para tahimik na umuwi at maiwasan ang may makakita sa kanya. Pagkat hindi pa nalilinis ang kanyang pangalan. Mahirap na at baka pag-isipan pa siya ng hindi maganda. Kinabukasan, tila ba walang anumang nangyari noong gabi. Ordinaryong araw at ordinaryong pamumuhay ng mga taga-baryo. Ang tanging ipinagtaka lamang ng nakatira sa bahay na dapat ay papasukin ng aswang ay ang abo na nasa lupa at ang masangsang na amoy nito. Pero tuluyan lamang na winalis yun kasama ng iba pang kalat doon. Pagsapit muli ng hating gabi, ipinaramdam ng alakdan sa kanya ang napakabigat na presensya. Papalapit ito ng papalapit. Kaya naman napabangon kaagad si Mang Renato sa pagkakahiga nito at agad na lumabas ng bahay. Sa kanyang paglabas, ingay ng mga kuliglig ang sumalubong. Malamig na ihip ng hangin. Kasunod, ang pagmulat ng mga nagbabagang dilaw na mga mata na nasa kadiliman. Marahang lumabas ang mga yun upang ipakita ang kanilang mga sarili kay Mang Renato. Kayo pala, mga aglipay. Bakit hindi na ninyo ako nahintay pumunta sa bahay ninyo? Ha? Sahur at Rino Aglipay? Renatong mambabarang, kung hindi ka lang sana pakialamero, hindi tayo hahantong sa ganito. Masyado nang lumalala ang pagiging salot ng buong pamilya ninyo. Hindi ako makapapayag na magpapatuloy ang mga gawain ninyo. Pagsisisihan mo to, Renato. Alam mo kung anong kapalit ng kapahangasan mong ito. Kayong magsisisi. Masyado ninyo akong minaliit at kayo lang ang pinadala ng pinakamatanda sa inyo. Sisiguruhin kong makakarating sa kanya ang mensaheng ipadadala ko. Hinding-hindi mangyayari yon, Renato. Dahil tatapusin ka na namin. Pakialamerong mambabarang! Masyado kayong maraming sinasabi. Bakit hindi pa ninyo ako subukan ngayon? Naiinip ka na ba? Nananabik ka ng mamatay? Kung ganon, umanta ka na! Mabilis na nagbagong anyo ang magkapatid na Aglipay. Mga halimaw na aswang na katulad noong naunang nakaharap ni Mang Renato. Matapos makumpleto ang kanilang anyong pagkaaswang, ay mabilis na sabay sumugod yun kay Mang Renato. Mabilis naman ding gumapang ang gintong ahas sa kamay nito, tsaka naging isang latigo. Sobrang bilis na hinataw-hataw ni Mang Renato yun sa hangin na nagpadistansya
sa dalawang aswang. Ngunit sa isang mabilisang tiyempo ay nalusutan ng aswang na si Rino si Mang Renato sa gilid at doon kinalmot sa tagiliran ng lalaki. Sabay mabilisang atras nito. Napadaing sa hapdi si Mang Renato na sinamantala ni Sahur at kinalmot sa likuran si Mang Renato. Kasunod ang pagdamba sa kanya ni Rino at kinagat siya sa balikat. Ang latigo ay biglang naging espada at kaagad na isinaksak ni Mang Renato sa tagiliran ng aswang na nakakagat sa kanya. Napasigaw yun at kumalas sa mambabarang. Hinugot ni Mang Renato muli ang espada at hiniwa sa gitna ang aswang na si Rino. Nahati sa dalawa ito na agad bumagsak na nangingisay pa, ngunit wala ng buhay. Sa sobrang galit ni Sahur ay dinuraan nito si Mang Renato. Napakalagkit ng laway nun at napakainit. Ginamit na panglito ng aswang yun upang makadikit sa mambabarang. Nang mahawakan ng aswang ang kamay ni Mang Renato na may hawak ng espada ay pinisil ng todo yun ni Sahur hanggang bumao ng mga kukunon at maibuka ng lalaki ang kamay para mabitawan ng sandata. Sinakal naman ng aswang ang leeg ni Mang Renato gamit ang kabilang kamay nito tsaka iniangat. Napakatanga mo, Renato. Bakit napili mong kalabanin kami? Ani Sahur. Hindi makawala sa pagkakasakal si Mang Renato. Anumang oras o pwede na siyang panawan ng malay. Unti-unting humihina na ang kanyang pandinig at nandidilim ang paningin hanggang sa… Aray! Napalingon si Sahur nang may maramdamang bumaon sa kanyang binti. Pagtingin nito, nag-iwan ng dalawang butas ng pinagbaonan ng ngipin ng gintong ahas. Tinuklaw nito si Sahur. Biglang nakaramdam ng panginginig ng tuhod si Sahur at nabitawan nito si Mang Renato. Napaglapag sa lupa ay dumistansya ng mabilis. Ikaw ang tanga, Sahur. Hanggang dito ka na lang. Ani Mang Renato. Mabilis na gumapang ang ahas pabalik sa kanya habang ang aswang na si Sahur ay unti-unting napapaluhod sa lupa. Nagsimula ng makaramdam ng matinding pagkahilo hanggang sumuka ito ng purong laway lamang. Sunod ay may kasama ng napakaitim at sangsang na dugo hanggang lumabas na rin ang dugo sa mga mata, tenga, bibig at ilong nito. Humanda ka, hangal na Renato. Hindi titigil ang pamilya ko hanggat hindi ka nagbabayad. Damay din ang lahat ng mga tao rito. Hindi na ako maghihintay pa. Ako na mismo ang pupunta sa pamilya mo. Bobo! Isang mahabang pagwasiwas ng ahas na espada at nahati sa gitna ang katawan ni Sahur. Tsaka ito bumagsak na wala ng buhay. Mabilis na inilabas ni Mang Renato ang bote ng mineral water na may lamang gas at binuhusan ng bangkay ng dalawang aswang. Tsaka agad na sinilaban. Hindi nagtagal ay naabure ng mga ito at winalisan na lamang niya tsaka ay kinalat sa lupa. Mga kaibigan, ito na ang tamang oras para pasukin ang bahay ng pamilya Aglipay. Wala na tayong panahon dahil kung hindi, sila ang susugod dito. Noong oras ding yon ay kinuha ni Mang Renato lahat ng kanyang mga kagamitan at tumungo na ito sa lugar ng mga Aglipay. Sa tulong ng kakayahang iginawad sa kanya ng gagamba, nagawa niyang mapasok ang bahay ng mga ito nang hindi siya nararamdaman, nakikita o naaamoy. Ngunit sa oras na kumilos ito at gumamit ng lakas, mawawalan ng bisa ang sabulag nitong taglay. Kaya naman kailangang ingatan ni Mang Renato kung kailan siya dapat kumilos upang lumaban. Sobrang bigat na presensya ang mararamdaman sa loob ng bakuran pa lamang ng mga Aglipay. Para bang napapaligiran ng mga demonyo yon. Hanggang masaksihan na ni Mang Renato ang kung anumang mga kaganapan sa loob ng bahay.
Nakatuwad ang lahat ng yon at nagpapatira pa. Tila ba sumasamba sa nasa kanilang harapan. Nang usisain ni Mang Renato yon, nakita niya ang isang anito na nakaupo sa mga pinagdikit-dikit na hinilerang bungo ng tao at isang tila binuong trono na gawa sa mga buto ng tao. Walang ibang liwanag ang mga ito kundi ang mga iilang kandilang itim na nakasindi. Lahat sila nasa anyong aswang. Nasa pinakaunahan ng pinakamatandang si Centeno. Mababakas pa rin sa mukha ang itsurang tao nito kahit pa nasa pagkaaswang na. Maya-maya pa ay magkatulong na inilabas ng dalawang aswang ang isang sako at dinala ito sa harapan ni Tandang Centeno. Nang bulat-latin ng matanda ay inilabas niya ng marahas mula sa sakong yon ang isang duguan at nanghihinang batang babae. Nakilala yun ni Mang Renato. Yun ang bunsong anak sa nawawalang pamilya Cosme. Ilang sandali lamang ay naglabas ng isang nanginginang na punyalang matandang aglipay. Sinabunutan ng batang babae na wala ng kakayahan pa para makapagreklamo gawa ng labis na kawalang lakas. Akmang gigilitan ng matandang aswang ang leeg ng batang babae. Hindi na nakatiis pa si Mang Renato. Kumilos na ito ng mabilis. Agad nagporma ang espada ang gintong ahas tsaka sumugod diretso sa matandang aswang. Binitawan ng matanda ang batang bihag tsaka tumalon pa iwas sa atake ni Mang Renato. Sumalubong naman sa kanya ang dalawang lalaking aswang na aglipay at sabay siyang sinuntok sa sikmura. Nasalo ni Mang Renato at napaangat siya at bumagsak sa sahig. Ngunit mabilis itong bumangon at gumanti ng pagsaksak sa pinakamalapit na aswang sa kanya. Pagtagos sa dibdib nun ay agad niyang hinugot ang espadang ahas at pinugutan ng ulo yon sa isang mabilis na hataw ng sandata. Natulala sa pagkasindak ang kasunod nitong aswang na nagtangkang umatras pero naabot ng dulo ng espada ang likuran nun kaya nawakwak ang likod nito at naglabas ng walang tigil na dugo. Nangisay ang aswang na parabang nalason habang mabilis na nawalan ng napakaraming dugo. Tatlong aswang ang magkakatulong na dinakma at hinawakan sa magkabilang mga kamay si Mang Renato habang nakakagat sa balikat at mga braso niya. Sinubukan nilang agawin ang espadang ahas, ngunit biglang nagbalik sa pagkaahas yon at tinuklaw ang isa. Napabitaw yon kay Mang Renato. Agad isinunod ng ahas ang isa pang aswang, ngunit nakailag ito matapos mabilis na lumayo kay Mang Renato. Nanumbalik sa pagkaespada yon at pagsalo sa kanang kamay ng lalaki ay hinataw nito ang isa pang aswang na tinamaan sa muka kaya bumuka yon at bumagsak ng mabilis. Walang humpay na umagos ang dugo hanggang mangisay na lamang ito at mamatay. Natakot ang ibang miyembro ng pamilya Aglipay kaya nagkanya-kanyang pulasan ng mga ito. Ngunit desidido na si Mang Renato na ubusin ang mga yon. Hinding-hindi maaaring may makaligtas pa sa kanila para makapaminsala sa mga tao. Inuna niyang daluhan ng batang babaeng bihag at dinala sa isang sulok, tsaka doon inihiga. Isinunod niyang hinabol ang pinakamatandang aswang na Aglipay, si Tandang Centeno. Ramdam pa rin niya ang masamang aura ng bawat miyembro ng pamilyang aswang na yon. Kahit saan pa sila magsuot ay magagawa niyang matunto ng mga yon. Sa kakayahang sa bulag ay nagawa niyang masundan ng hindi namamalayan si Centeno at nakarating ito sa lihim na chamber sa ilalim ng bahay. Isa yung madilim na underground at balak magtago roon ng matanda. Ngunit nagulat ito nang magsalita sa kanyang likuran si Mang Renato. Hindi ka na makakatakas pa, Tandang Centeno. Pagkatapos ko sa'yo, kailangan kong linisin ang mga natira sa lahi mo. Renatong mambabarang, sa tingin mo ba, nagtungo ako rito para takasan ka?
Mula sa likuran ni Mang Renato, lumitaw at lumakad papalapit ang lahat ng natitirang miyembro ng pamilya Aglipay na kani-kanina lang ay nagsipulasan. Hindi mo ba napapansin? Akala mo ba hanggang sa mga oras na ito, gumagana pa rin yung mga paraan mo? Ang sabulag, ang panubaybay, at ang sandatang ahas. Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa mga yan? Ikaw ngayon, Renato, ang nahulog sa bitag. Ngayon, ikaw naman ang humanda. Nanlaki ang mga mata ni Mang Renato nang mapansing wala na nga sa kanyang tatlong nilalang na tumutulong sa kanya. Naiwan sila sa labas ng underground na yon at tila may harang na hindi nila malusutan. May isang klase ng orasyon ang inilagay ng matandang aswang na lumulukob sa parting yon ng bahay. Wala nang nagawa si Mang Renato. Pinalibutan na siya ng mababangis na mga aswang at nakahanda nang tapusin siya. Lumingalinga sa paligid si Mang Renato. Wala na talaga siyang kawala. Mula sa kanyang bewang, kinalag niya ang isang tali at naroon ang isang palapad na botelya. Itinapat niya yon sa kanyang bibig at tsaka siya umusal ng pabulong at napakabilis. Walang ano-ano'y. Kung ganon, sama-sama tayong mamamatay! Pagsambit no ni Mang Renato, binasag niya ang botelya sa sahig at sumabog ang tila itim na usok at doon naglabasan ang napakaraming malalaking mga insektong itim na may mga nakakatakot na itsura. Disungay pa ang mga yon at halos mapuno ang lugar na yon sa dami nun na lumalabas sa itim na usok. Mabilis na nagsikapit at binalutan ng mga yon ang mga katawan ng lahat ng naroon, kasama na si Mang Renato. Ito ang huling alas ni Mang Renato na kanyang nakahandang gamitin sa oras na wala na siyang pagpipilian. Ang mga insektong galing pa ng Hades, nakakainin ng buhay ang mga nilalang na kanilang maaabutan at babalik lamang sa kanilang mundo matapos na wala nang matira sa mga kinakain nilang nilalang. Nagsisigaw ang lahat ng mga aswang, ngunit si Mang Renato ay tahimik lamang na tinanggap ang kanyang kapalaran. Ito na lang ang kanyang paraang nalalaman upang mahinto ang pananalasa ng pamilyang aswang at malagay sa katahimikan ng kanilang baryo, pati na ang ibang bayan. Ang isakripisyo ang kanyang sarili gamit ang kanyang huling baraha. Dahil walang sino man ang pupwedeng makatakas sa paraang ito. Walang awang buhay na kinakain ng mga insekto ng Hades ang lahat ng naroon. Hindi rin makakalabas sa lugar na yon ang mga insekto dahil sa ginawang selyo ng harang na orasyon sa chamber kung nasaan silang lahat. Sa loob ng ilang minuto ng sigawan at paghihirap at unti-unting pagpawi ng mga boses, tuluyang nakonsumo ng mga insektong Hades ang lahat ng aswang kasama na si Mang Renato. Ang tatlong isinugong nilalang na gintong ahas, tansong gagamba at pilak na alakdan ay pinagmasda ng mga naganap bago sila tuluyang nagliwanag ng sobra at naglaho ng tuluyan upang bumalik sa nagsugo sa kanila. Ang malaking bahay ng mga Aglipay ay naiwang nakatiwangwang, tahimik at walang anumang ingay na maririnig. Ilang maikling sandali, makikitang gumagapang ang batang babaeng Cosme na sinena palabas ng bahay. Gamit ang natitira nitong kakarampot na lakas, sinikap nitong makalabas. Nang makausad ng bahagya pagkalabas ng pintuan ng bahay, hindi na nito kinaya at nawalan ito ng malay.
Nagising ang bata sa ospital. Noong makabawi ng lakas, doon niya ikinwento ang lahat ng nangyari. Mula sa pagdukot sa kanilang buong mag-anak ng pamilya Aglipay, sa pagkatay sa kanyang buong pamilya, at pagkain ng pamilyang aswang na yun sa kanila, at pati ang pagbihag sa kanya upang gawing alay. Kanya ring isinalaysay ng buo kung paano dumating si Mang Renato para iligtas siya at ang pagkalaban nun sa buong pamilya Aglipay. Ang hindi na lamang nito nasaksihan ay kung nasaan ang pamilyang aswang, pati na ang pagkawala ni Mang Renato, pagkat wala na silang anumang bakas na nadatnan doon, maliban sa mga naiwang kasuotan ni Mang Renato na gulagulanit at napakaraming bahid ng dugo. Maraming salamat mga kabayan sa pakikinig ng ating kwento. Anong masasabi ninyo? I-comment nyo na yan sa ibaba. Ayan, kung bago ka lang dito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. And of course, paki-like mo na rin ang video na to and paki-share mo na rin kung ayos lang sa'yo. Ayan kita-kita tayo sa ating susunod na kwento. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Abangan ninyo ang mga susunod pa nating kwento. Kita-kits tayo. God bless everyone.